Ang Barangay San Jose, isang maunlad na barangay sa bayan ng San Miguel, Bulacan, ay kilala sa buong rehiyon sa tradisyonal nitong pagkatay ng baboy at paggawa ng masarap na embutido na dinarayo pa mula sa malalayong lugar. Ang buhay ng mga residente rito ay maingay ngunit pamilyar. Umiikot sa ritmo ng maagang pamamalengke at mga kusinang laging may mainit na apoy. Ngunit sa kalagitnaan ng Mayo 2021, isang karumal-dumal na krimen ang tahimik na naganap sa likod ng mga pader ng isang pamilyang may tradisyonal na negosyo. Isang trahedyang mas malagim pa sa anumang tsismis. Umuwi si Jose Reyes isang hapon mula sa kanyang business trip sa Maynila na tumagal ng eksaktong 1 linggo. Naging matagumpay ang kanyang biyahe. Nakasara siya ng isang malaking kontrata para sa kumpanya, kaya't masayang-masaya ang kanyang kalooban. Binilhan niya ang kanyang asawang si Maria ng isang magandang sutlang alampay at ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Juan ay ibinili niya ng laruang building blocks na matagal na nitong pinapangarap. Ngunit ang pananabik niyang makita ang kanyang pamilya ay agad na naglaho at napalitan ng isang kakaibang kaba pagpasok pa lang niya sa kanilang skinita. Ang kanilang maayos na 2 palapag na bahay ay balot sa isang di pangkaraniwang katahimikan. Ang bakal na gate ay bahagyang nakabukas at hindi nakalock. Sumigaw siya, "Maria! Juan!" Nakauwi na si Papa, pero walang sumasagot. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak na si Juan, na mag-isang nakaupo sa hagdanan sa labas, malungkot ang mukha at naglalaro ng mga bato. Nang makita ang ama, tumingala lang ito saglit at muling yumuko. Hindi tulad ng dati na tatakbo ito para yakapin siya ng mahigpit. "Juan, nasaan ang mama mo?" Tanong ni Jose habang lumalakas ang masamang kutob sa kanyang dibdib. Umiiyak na itinuro ng bata ang loob ng bahay. "Wala na po si mama. Masama si mama. Sumama na po siya sa ibang lalaki." Natigilan si Jose. Ang mga salitang iyon, kahit na simple, ay puno ng mali siya na hindi kayang isipin ng isang 5 taong gulang na bata. Dali-dali siyang pumasok sa bahay at nakita ang kanyang ama, si Mang Lito, na nakaupo at nagkakape sa sala. Si Mang Lito ay 50 taong gulang, isang lalaking malaki at matipuno ang katawan. Tanda ng isang buhay na ginugol sa pagiging matadero. Maitim ang kanyang balat, magaspang at malalaki ang mga kamay na laging may amoy ng hilaw na karne, gaano man ito kahusay hugasan. Nang makita ang anak na dumating, bahagya lang itong tumingala na may kakaibang kalmadong ekspresyon. "Itay, anong nangyayari? Nasaan si Maria? Ano po yung sinasabi ni Juan?" Sunod-sunod na tanong ni Jose. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Lito ang tasa ng kape. Bumuntong hininga ng malalim. Isang buntong hiningang tila pinraktis na. "Maupo ka muna, anak. May sasabihin ako sa'yo at hindi ito maganda." At nagsimula siyang magkuwento, isang salaysay na dire-diretso at walang anumang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya na 3 araw na ang nakalipas. Ilang araw matapos umalis si Jose. Nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos ang manugang niyang si Maria. Madalas daw itong palihim na may kausap sa telepono, mas makapal mag-makeup at iba na manamit. Ang sukdulan ay noong isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Lito at ang apo, sinira daw ni Maria ang aparador, kinuha ang halos 50,000 piso, 50,000 na naipon ng mag-asawa, kumuha ng ilang damit at umalis. Kinaumagahan, paggising ko, wala na siya, sabi ni Mang Lito. Ang boses ay puno ng pagkadismaya at pang-aalipusta. Nabawasan ang mga damit niya sa aparador at wala na rin ang pera. "Sigurado akong sumama na, iyon sa kalaguyo niya sa syudad. Ganyang klaseng babae, malandi at walang hiya. Hindi lang umalis, tiniis pa na iwanan ang sarili niyang anak." Ilang araw nang iyak ng iyak si Juan, hinahanap ang nanay niya. "Pinapatahan ko lang lagi." Parang nabingi si Jose sa mga narinig mula sa kanyang ama. Ang dibdib niya ay parang pinipiga.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang Maria na inilalarawan ni Mang Lito ay hindi ang babaeng minahal niya at nakasama sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang asawa ay isang mabait, simpleng babae na hindi kailanman nag-aksaya sa mamahaling kolorete o magagarang damit. Ang pagmamahal niya para kay Juan ay walang kapantay. Minsan, nang lagnatin ng mataas ang bata, 3 gabi siyang hindi natulog para bantayan ito hanggang sa pumayat siya. Paanong ang isang inang tulad niya ay kayang iwanan ng anak na isinilang niya para lang sa halagang 50,000? Isang halagang hindi maliit, pero hindi rin sapat para talikuran ang sariling dugot laman? Imposible! Sigaw ni Jose at biglang tumayo. Nagsisinungaling kayo, Itay. Hindi ganyang tao ang asawa ko. Siguradong may hindi tayo pagkakaunawaan dito. Kumunot ang noo ni Mang Lito. Halatang hindi nagustuhan ang reaksyon ng anak. Ano bang alam mo? Ang mga babae, hindi mo alam kung ano ang nasa isip. Palagi kang wala. Ako ang kasama niya dito sa bahay, kaya mas kilala ko siya. Sinasabi ko sa'yo, umalis na yon. Huwag mo nang hanapin para hindi mapahiya ang pamilya natin. Pero hindi nakinig si Jose. Isang hindi maipaliwanag na takot ang nagsimulang bumalot sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang asawa. The number you have dialed is currently unavailable. Ang malamig na boses mula sa linya ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Tinawagan niya ang kanyang biyenan, ang mga kapatid ni Maria, ngunit lahat sila ay walang alam. Wala raw silang balita kay Maria at hindi rin nila ito matawagan sa loob ng ilang araw. Totoong nawawala si Maria, ngunit ang dahilan na ibinigay ng kanyang ama ay hindi niya matanggap. Matapos ang isang araw ng pag-aalala at takot, at sa paulit-ulit na bigong pagtawag sa asawa, gumawa ng isang mahirap na desisyon si Jose. Pupunta siya sa pulisya. Sa himpilan ng pulisya ng San Miguel, si Police Major Dante Santos, ang hepe ng investigation unit, ang personal na humarap sa kaso ni Jose. Si Major Santos ay isang kilalang investigador na matalino at matalas ang pakiramdam. Pinakinggan niyang mabuti ang kwento ng lalaking nasa harap niya, isang asawang may mapupulang mata dahil sa kakulangan sa tulog at may mukhang puno ng matinding pagdurusa. Ikinuwento ni Jose ang buong pangyayari at hindi niya itinago ang kanyang pagdududa sa salaysay ng sarili niyang ama. Major, alam kong parang imposible ang sinasabi ko, pakiusap ni Jose. Walang anak na magdududa sa sarili niyang ama. Pero isinusumpa ko sa inyo, hinding-hindi gagawin ng asawa ko ang bagay na yon. Mas mahal niya pa ang anak namin kaysa sa sarili niyang buhay. Sigurado akong may masamang nangyari sa kanya at ang tatay ko, may itinatago siya. Ang determinasyon sa boses ni Jose ay kumuha ng pansin ni Major Santos. Sa kanyang karanasan sa mga kaso, marami na siyang nakaharap na sitwasyon kung saan iniwan ng asawa ang pamilya para sumama sa iba, ngunit kakaiba ang reaksyon ng lalaking ito. Wala siyang bahid ng galit o selos, kundi purong pag-aalala at isang matibay na paniniwala sa integridad ng kanyang asawa. Ito ay isang senyales na hindi simple ang kasong ito. Nang hapong iyon, si Major Santos kasama ang 2 investigador ay nagtungo sa bahay ni Jose. Sinalubong sila ni Mang Lito ng may kahinahunan at pagiging kooperatibo. Inalok pa niya sila ng maiinom at muling ikinuwento ang pagtakas ng kanyang manugang matapos magnakaw ng pera. Sa pagkakataong ito, mas marami pa siyang idinagdag na detalye, tila para mas maging kapani-paniwala. Detalyado niyang sinabi kung anong damit ang suot ni Maria nang umalis ito at kung anong kulay ng bag ang dala nito. Humingi ng pahintulot ang mga investigador na tingnan ang silid ng mag-asawang Jose at Maria. Ang lahat ay maayos at malinis. Binuksan ang aparador at totoo nga, kalahati ng mga damit ni Maria na pampasyal ay wala na. Ang bawat detalye ay tila perpektong tugma sa kwentong binuo ni Mang Lito, isang asawang nangaliwa, nagnakaw ng pera at tumakas. Sa unang tingin,
Ang eksena ay walang anumang senyales ng isang krimen. Subalit, may naramdamang kakaiba si Major Santos, ang kahinahunan ni Mang Lito. Ito ay isang kahinahunan na sobra sa normal. Ang manugang ay katatakas lang matapos gumawa ng isang malaking iskandalo. Ang apo ay nangungulila at ang anak ay nagdurusa. Ngunit bilang isang ama at lolo sa pamilya, wala siyang ipinakitang anumang emosyon ng galit, pag-aalala o kalungkutan. Ikinuwento niya ang lahat na parang isang tagalabas. Isang kahinahunan na nakakakilabot. Para siyang isang taong nagsaulo ng isang script at binibigkas ito ng walang mali. Pag-alis nila sa bahay, sinabi ng isang batang investigador kay Major Santos, "Sir, baka po dala lang ng matinding kalungkutan kaya kung ano-ano na naiisip ng asawa. Mukhang mas kapani-paniwala po yung kwento ng tatay at wala naman pong kahina-hinala sa lugar." Hindi agad sumagot si Major Santos. Umiling lang siya habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalawang palapag na bahay na bahagyang natatakpan ng mga puno. "Hindi mo ba napansin?" aniya. Isang bahay na may kakaalis lang na miyembro, may isang batang naghahanap sa ina, pero napakalinis at napakaayos. Masyadong perpekto. At kadalasan, ang pagiging perpekto ay senyales na mayroong sadyang pag-aayos. Ang kanyang kutob bilang pulis ay nagsasabing may isang terribleng sikreto sa likod ng normal na itsura ng pamilyang ito. Ang kwento ng biyenan at ang pananampalataya ng anak, dalawang magkasalungat na panig. Siguradong ang isa ay katotohanan at ang isa ay kasinungalingang binuo para pagtakpan ang katotohanan yon. At ang kanyang misyon ay alamin kung alin ang kasinungalingan. Pag-alis sa bahay ng pamilya Reyes, dala ni Major Dante Santos ang isang mabigat na pakiramdam at pagdududa. Ang normal na itsura ng kaso na may isang simpleng kwento ng asawang sumama sa iba ay hindi nakalinlang sa kanyang matalas na intuwisyon. Ang nakakakilabot na kahinahunan ni Mang Lito, ang pekeng kalinisan ng bahay at higit sa lahat, ang matibay na paniniwala ng asawa. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang larawang puno ng kontradiksyon na nagtatago ng isang terribleng katotohanan na hindi pa niya matukoy. Alam niyang para matuklasan ang sikreto, hindi siya maaaring umasa lang sa kung ano ang nakikita at naririnig. Agad-agad, isang maliit na pulong ang isinagawa sa opisina ng Investigation Unit. Ipinresenta ni Major Santos ang buong kaso sa kanyang mga kasamahan. Walang pinalampas na detalye, kasama na ang kanyang mga personal na obserbasyon tungkol sa suspect. Naniniwala akong nasa harap tayo ng isang kasong kriminal, hindi lang isang simpleng pagkawala, mariin niyang sinabi. Ang kwentong isinalaysay ni Mang Lito ay masyadong maraming butas, masyadong perpekto, masyadong makinis, parang isang script na inihanda para harapin tayo. Ang trabaho natin ngayon ay patunayan na ang kwentong yon ay kasinungalingan. Iminumungkahi kong maglunsad tayo ng investigasyon sa dalawang magkaibang direksyon. Sabi niya habang gumuguhit ng dalawang arrow sa whiteboard. Unang direksyon, kailangan nating gawin ang lahat para alamin kung si Maria Reyes ba ay totoong umalis sa lugar. Isang team ang susuyod sa lahat ng CCTV sa mga pangunahing kalsada ng Barangay San Jose at mga kalapit na lugar. I-check ang lahat ng terminal ng bus, tricycle, mga kumpanya ng taxi, at pati mga habal-habal. Kailangan nating mahanap kung sinong driver o anong sasakyan ang naghatid kay Maria kung totoo man ang kwento. Kasabay nito, isang team ang makikipag-ugnayan sa mga telecommunication companies para matukoy ang huling lokasyon ng signal mula sa cellphone ng biktima. Ikalawang direksyon. Huminto siya sandali at naging mas seryoso ang kanyang tingin. Magtutuon tayo ng malalim na investigasyon sa biyenan, si Mang Lito, pero dapat itong gawin ng palihim para hindi siya maghinala. Kailangan nating alamin ang kanyang mga social connections, estado ng pananalapi, at lalo na
ang tunay na relasyon nila ng kanyang manugang na si Maria. Magpadala ng mga undercover na pulis para makipag-usap sa mga kapitbahay, mga kasosyo sa negosyo para makakalap ng impormasyon. Bawat kakaibang kilos niya, gaano man kaliit, ay dapat itala at i-report. Mabilis na inilunsad ang dalawang sangay ng imbestigasyon. Ang makina ng paglutas ng kaso ay nagsimula ng umandar. Kahit na tahimik pa, ang mga imbestigador ay kumalat sa iba't ibang lugar. Isang team ang nagbantay sa CCTV monitoring room ng barangay, pinapanood ng paulit-ulit ang daan-daang oras ng footage. Isa namang team ang nagpunta sa bawat terminal. Ipinapakita ang larawan ni Maria sa bawat driver at dispatcher. Ang trabaho ay parang paghahanap ng karayom sa dayami, ngunit walang sino man ang sumuko. Alam nilang ang pasensya at pagiging metikuloso ang susi para sirain ang pader ng katahimikan ng krimen. Samantala, sa kabilang banda, ang mga pinakabihasang undercover na pulis ay nagsimulang pumasok sa barangay San Jose, nagpapanggap bilang mga negosyanteng naghahanap ng supplier ng embutido. Umupo sila sa mga sari-sari store at karinderya, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay ng pamilya ni Mang Lito. Sa simula, ang mga impormasyong nakalap nila ay walang kakaiba. Sa mata ng mga lokal, si Mang Lito ay isang byudo na kasama ang anak at apo, medyo tahimik at hindi palakibo, ngunit masipag magtrabaho at hindi kailanman nagkaroon ng kaaway. Ang relasyon niya sa kanyang manugang ay sinasabing normal lang, tulad ng ibang pamilya. Gayunpaman, ang mga resulta mula sa teknikal na investigasyon ay nagsimulang magbigay ng unang liwanag at mabilis itong naging matibay na ebidensya na sumira sa buong palabas ni Mang Lito. Ang unang lead ay galing sa telco. Matapos ang 2 araw ng pakikipag-ugnayan sa mga eksperto, ipinadala ang resulta ng data analysis mula sa cellphone ni Maria Reyes. Lumabas na noong 8:15 ng gabi ng Mayo Wartnan, ang gabing sinasabing tumakas si Maria. Ang signal mula sa kanyang cellphone ay naitala pa rin mula sa pinakamalapit na cell tower na sumasakop sa buong lugar ng kanilang bahay. Pagkatapos ng oras na yon, ang cellphone ay tuluyan nang nawala ng signal. Hindi gumalaw, walang papalabas o papasok na tawag, at pagkatapos ay namatay na. Diretsahang pinabulaanan ng datos na ito ang posibilidad na si Maria ay umalis ng bahay ng gabing iyon. Kung sumakay siya ng taxi o bus papuntang syudad, dapat ay gumalaw ang signal ng kanyang cellphone sa isang mahabang distansya. Ang ikalawang ebidensya ay mas matibay pa. Direktang sinira nito ang sinasabing motibo ng pagtakas. Nakipag-usap ang mga investigador sa bangko kung saan may savings account ang mag-asawang Jose at Maria. Isang detalyadong bank statement para sa nakalipas na buwan ang ibinigay at ang resulta ay tulad ng inaasahan ni Major Santos. Ang pera sa joint savings account ng mag-asawa ay buo pa rin. Walang kulang ni 1 sentimo. Walang anumang withdrawal na nagkakahalaga ng 50,000 o anumang halaga ang naganap habang nasa business trip si Jose. Sa meeting room ng investigation unit, inilapag ni Major Santos ang 2 ulat sa mesa. Isang ulat mula sa phone location data at isang bank statement. 2 manipis na papel, ngunit ang bigat nito ay sapat na para durugin ang kasinungalingan ni Mang Lito. Nagsinungaling siya, sabi ni Major Santos, malinaw ang boses. Inimbento niya ang buong kwento na nagnakaw ang manugang niya ng 50,000 para sumama sa kalaguyo. Pero ang totoo, hindi nawala ang pera at ang biktima ay hindi kailanman umalis sa kanilang bahay ng gabing iyon. Natahimik ang buong silid. Naintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang unang kutob ng kanilang hepe ay naging katotohanan. Si Maria Reyes ay hindi tumakas. Malamang, siya ay pinaslang. At ang taong nag-imbento ng kasinungalingan para pagtakpan ng krimen ay walang iba, kundi ang kanyang biyenan, si Mang Lito. Ang dating kaso ng nawawalang tao ay opisyal nang naging isang homicide investigation.
Si Mang Lito, mula sa pagiging impormante, ay naging pangunahing suspek, ngunit isang malaking tanong ang nananatiling nakabitin sa ere. Isang tanong na nagpakilabot sa lahat ng investigador. Kung si Maria ay pinatay sa loob mismo ng bahay, nasaan ang kanyang bangkay? Ang bahay ay nasuri na, walang senyales ng gulo, walang bahid ng dugo, walang anumang bakas ng paglalaban. Ang krimen ay tila isinagawa ng perpekto, walang iniiwang bakas. Ang laban ng isip sa isang taong may malamig na dugo at kalkulado ang bawat galaw ay nagsisimula pa lamang. Ang dalawang matibay na ebidensya ay nagsilbing malakas na dagok sa pekeng kwento ni Mang Lito. Ang kaso ng pagkawala ay opisyal nang naging isang mas madilim at mas nakakatakot na kaso ng pagpatay. Ang pangunahing suspek ay natukoy na. Ngunit ang grupo ng mga investigador ay nahaharap ngayon sa isa sa pinakamahirap na hamon sa isang kriminal na investigasyon. Ang paghahanap sa salarin ng walang bangkay ng biktima. Si Mang Lito, sa kanyang katahimikan at sa likod ng maskara ng isang simpleng manggagawa, ay nanatiling isang matibay na pader. Para sirain ang pader na yon, kailangan nila ng isang malakas na martilyo, isang tiyak na suntok na magbubunyag sa karumal-dumal na lihim na nakatago sa likod ng kanyang normal na anyo. Ang ikalawang sangay ng investigasyon na direktang nakatuon kay Mang Lito ay ginawang pangunahing prayoridad. Ang mga pinakamagagaling na undercover na pulis ay inutusan na maghukay ng mas malalim pa para mahanap ang kahinaan ng suspek. Hindi na sila basta-basta nagtanong-tanong, nag-focus sila sa mga taong pinakamalapit sa kanya, mga taong posibleng may alam sa mga pribadong kwento ng pamilya Reyes. Isang veteranong pulis na magaling makisama ang binigyan ng isang espesyal na misyon. Sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang negosyante mula Maynila na naghahanap ng regular na supplier ng embutido, nagawa niyang makipagpalagayan ng loob kay Aling Nena, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na kapitbahay mismo ni Mang Lito. Sa simula, tulad ng iba, puro mabubuting bagay lang ang sinasabi ni Aling Nena tungkol sa pamilyang kapitbahay, ngunit ang pulis na ito ay may pambihirang pasensya. Hindi siya nagmadali. Araw-araw siyang bumabalik, bumibili ng paninda, nakikipagkwentuhan tungkol sa negosyo at pamilya, at unti-unting nakuha ang tiwala ng palakaibigang babae. At sa wakas, nagbunga ang kanyang tiyaga. Isang tanghali, nang medyo malapit na ang kanilang loob sa isa't isa, kunwari pinabanggit ng pulis, nakikita ko po si Jose na mabait at masipag, pero bakit kaya ganyan ang sinapit niya? Iniwan pa ng asawa. Sayang naman. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila tumama sa damdamin ni Aling Nena. Tumingin siya sa paligid bago hilahin ng pulis sa isang sulok at bumulong. Iho, hinaan mo ang boses mo. Buhay ng may buhay yan, hindi dapat natin pinapakialaman. Pero sa totoo lang, naawa ako kay Maria. Hindi ganoon kasimple ang kwento gaya ng sabi-sabi. Bumilis ang tibok ng puso ng pulis. Alam niyang nasa tamang landas na siya. Nagkunwari siyang nagulat. Bakit po? Ang sabi po ni Mang Lito, kinuha daw niya ang pera at sumama sa iba. Ngumuso si Aling Nena na may misteryosong tingin. Si Lito? Naku, iho, ilang taon na kaming magkapitbahay, kilalang kilala ko na yan. Masungit, hindi pala kibo. Pero ang pinakamatindi ay ang mga tingin niya. Kaming mga babae, sensitibo kami. Alam namin agad. Ikinuwento niya na ilang buwan bago mawala si Maria, ilang beses itong pumunta sa bahay niya, puno ng pag-aalala at lungkot. Sa una, kahit anong pilit ni Aling Nena, ayaw nitong magsalita. Ngunit may isang beses na hindi na niya kinaya at nagtapat ito sa kanya habang umiiyak. Sinabi raw ni Maria na nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam siya ng matinding kaba at takot tuwing naiiwan siyang mag-isa sa bahay kasama ang kanyang biyenan. Sabi niya sa akin, kwento ni Aling Nena,
na may panginginig pa rin sa boses. Nakakaiba raw kung makatingin sa kanya si Lito. Hindi tingin ng isang biyenan sa manugang, kundi isang tingin na mapanuri at puno ng pagnanasa. Sa tuwing dadaan daw siya, tititigan siya nito mula ulo hanggang paa na nagpapatayo ng balahibo niya. Sinabi rin niya na minsan, habang naliligo siya, pakiramdam niya ay may sumisilip mula sa labas sa isang maliit na butas sa pader ng banyo. Natuyo ang lalamunan ng pulis sa narinig. Isang nakakakilabot na teorya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Hindi lang yan, iho. Pagpapatuloy ni Aling Nena, mas nakakatakot ang tono. Ang pinakamatindi ay ito. Ikinuwento niya sa akin na misteryosong nawawala ang kanyang mga damit na panloob, yung mga hindi pa nalalabhan na nasa banyo. Sa una, inisip niyang baka tinangay lang ng hangin, pero nangyari ito ng 3 o 4 na beses. Napansin niyang damit lang niya ang nawawala. Ang mga damit ng asawa niya, ng anak, at pati na rin ni Lito ay nandoon pa rin. Natakot siya ng husto, pero hindi niya masabi sa asawa niya. Baka kung ano pa raw ang isipin at maging dahilan pa ng gulo sa pamilya. Sa akin niya lang nasabi. Pagkatapos kong marinig yon, ang naipayo ko lang ay mag-ingat siya at iwasang maiwang mag-isa kasama ang biyenan niya. Ang buong pag-uusap ay palihim na na-record. Agad-agad, ang nakakagulat na impormasyong ito ay inireport kay Major Santos. Sa command center, habang pinapakinggan ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga kwentong puno ng takot ng biktima na isinalaysay ng kapitbahay ay nagbunyag ng isang karumal-dumal at madilim na bahagi ng pagkatao ng suspect. Ngayon, hawak na nila ang matagal na nilang hinahanap, ang motibo sa krimen. Ang kasong ito ay hindi nagsimula sa pera. Nagsimula ito sa pagnanasa. Si Mang Lito ay hindi lang isang ordinaryong biyenan. Siya ay isang taong may malisyosong pagnanasa sa sarili niyang manugang. Nagsilip siya. Nagnakaw siya ng damit na panloob. Ang mga kilos na iyon ay nagpapakita ng isang mapanganib at baluktot na obsesyon. Malamang, sinamantala niya ang pag-alis ng kanyang anak, tinangka niyang gawin ang masamang balak, ngunit nanlaban ng husto si Maria. At sa gitna ng kanyang galit, dahil sa pagtanggi at takot na mabisto, pinatay niya ang biktima para patahimikin ito. Ang senaryong ito ay perpektong tugma sa lahat ng ebidensya at mga kontradiksyon na nakalap ng grupo. May sapat na tayong basehan, sabi ni Major Santos, idinampi ang kamay sa mesa. Ang kanyang boses ay matigas at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ang kanyang sadyang pagsisinungaling para pagtakpan ng katotohanan, ang siyentipikong datos na nagpapatunay na hindi umalis ang biktima sa bahay. At ngayon, ang testimonya ng saksi tungkol sa kanyang kakaiba at malisyosong pag-uugali. Lahat ng ito ay sapat na para kumilos tayo. Kahit na hindi pa natatagpuan ng bangkay, ang mga indirect evidence na ito ay bumuo ng isang hindi nakikitang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ng salarin. Alam ni Major Santos na oras na para ilabas ang kanilang huling alas. Hindi na sila maaaring maghintay pa. Bawat araw na lumilipas, lalong lumiliit ang tsansang mahanap ang bangkay at iba pang mahahalagang ebidensya. Agad niyang inatasan ang mga investigador na kumpletuhin ang mga dokumento, pagsama-samahin ng lahat ng nakalap na ebidensya. Isang request para sa agarang pag-apruba ng search warrant para sa buong bahay at lugar ng negosyo ni Mang Lito ang inihanda at ipinadala sa piskalya ng hapong iyon. Dahil sa matatalas na argumento at hindi maikakailang ebidensya, mabilis na inaprubahan ng search warrant. Ang laban ay pumasok na sa isang bagong yugto, ang direktang komprontasyon. Alam ng grupo na ang paparating na paghahalughog ay isang sugal. Maaari silang makahanap ng tiyak na ebidensya para idiin ang salarin o maaaring wala silang makita
at lalo lang magiging maingat at matigas ang ulo ng kriminal. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang tabing ng sikreto na bumabalot sa karumal-dumal na krimen sa bahay ng matadero ay dapat nang buksan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw at habang makapal pa ang hamog na bumabalot sa paligid, ang tahimik na barangay San Jose ay ginising ng isang di pangkaraniwang pangyayari. 4 na sasakyan ng pulis ang tahimik na pumarada sa tapat ng eskinita papasok sa bahay ni Mang Lito. Mahigit 10 pulis, kasama ang mga miyembro ng Criminal Investigation Unit at Special Action Force na nakauniporme, ang mabilis na bumaba at kinordona ng buong lugar. Ang biglaang pagdating ng mga awtoridad ay nagdulot ng pagtitipon ng mga usisero at mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Si Major Dante Santos, hawak ang search warrant na inaprubahan ng piskalya, kasama ang 2 investigador at si Jose Reyes ay pumasok sa bakuran. Isinama si Jose bilang miyembro ng pamilya at siyang nag-report ng kaso, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalinlangan. Umaasa siyang may makitang palatandaan tungkol sa kanyang nawawalang asawa, ngunit kasabay nito ay nasisindak siya sa posibilidad na ang amang iginagalang niya sa loob ng maraming taon ay isa palang demonyo. Bumukas ang pinto ng bahay. Si Mang Lito ay nakatayo sa may pintuan. Suot pa rin ang kanyang karaniwang damit pantrabaho. Nang makita niya ang dami ng pulis, isang bahid ng pagkasindak ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong napalitan ng kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Anong ginagawa ninyo dito? Bakit ang aga-aga? Ang dami ninyo? Tanong niya. Ang boses ay paos, pilit na nagpapakita ng kahinahunan. Hindi sumagot si Major Santos. Iniharap niya ang search warrant sa mukha ni Mang Lito. Mayroon kaming search warrant para halughugin ang buong kabahayan at ang iyong negosyo. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon. Sinulyapan ni Mang Lito ang papel at ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Wala na siyang sinabi pa. Tahimik lang siyang umatras para bigyang daan ang mga awtoridad. Alam niyang anumang pagtutol sa puntong ito ay wala ng silbi. Ang paghahalughog ay isinagawa ng may sukdulang propesyonalismo at pag-iingat. Ang bahay at ang katayan ay hinati sa maliliit na sona. Bawat isa ay may nakatalagang grupo. Bawat sulok, mula sa sala, mga kwarto, kusina, hanggang sa paggawaan ng embutido at bodega, ay hinalughog. Ang mga forensic expert ay kasunod, gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng UV light para maghanap ng mga tagong bahid ng dugo at chemical para sa mga fingerprint. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila kumapal. Tanging ang tunog ng mga gamit na inililipat, mahinang usapan ng mga investigador, at ang mabibigat na paghinga ng mag-amang Lito at Jose ang maririnig. Ang mag-ama ay pinaupo sa isang tabi, sa ilalim ng pagbabantay ng 2 pulis. Ang grupong naghalughog sa silid ng mag-asawang Jose at Maria ay walang nakitang kakaiba. Ang lahat ay nananatiling maayos at malinis, tulad noong una silang pumunta. Ang grupong sumuri sa paggawaan ay mga pamilyar na kagamitan lang ng matadero ang nakita. Matatalim na kutsilyo, mga meat grinder, mixer, at 2 malalaking industrial freezer na umuugong. Ang amoy ng hilaw na karne at mga pampalasa ay nangingibabaw sa hangin. Ang malaking revelasyon ay nagmula sa grupong naghalughog sa pribadong silid ni Mang Lito. Ang kwartong ito ay nasa pinakasulok ng bahay, medyo madilim at magulo. Kabaligtaran ng kalinisan sa ibang bahagi ng bahay. Amoy amag ito at amoy murang sigarilyo. Matapos halongkatin ang buong silid ng walang makita, isang batang investigador na may matalas na mata ang nakapansin sa isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Kinatok niya ang ilalim na bahagi nito at nakarinig ng isang tunog na iba sa ibang parte. "Sir, baka mayroon po dito." Mahina niyang tawag. Agad na lumapit si Major Santos. Ginamit niya ang kanyang flashlight
at napansin na ang ilalim na tabla ay maaaring tanggalin. Gamit ang isang screwdriver, maingat nilang inangat ang tabla. Isang lihim na espasyo ang lumitaw at sa loob nito ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. May magandang ukit, ngunit luma na at nababalutan ng makapal na alikabok. Dinala ang kahon sa liwanag. Hindi ito nakalock. Dahan-dahang binuksan ni Major Santos ang takip at ang laman nito ay nagpatigil sa hininga ng lahat ng nakasaksi. Isang nakasusuklam na pakiramdam ang umakyat sa kanilang lalamunan. Sa loob ng kahon, maingat na nakasalansan ang 12-dosenang damit panloob ng babae, iba't ibang kulay at disenyo. Ang mga ito ay hindi pa nalalabhan, may mga mantsa pa at maingat na tiniklop na parang isang mahalagang koleksyon. "Jose, halika rito," tawag ni Major Santos. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Nanginginig na lumapit si Jose. Nang makita niya ang laman ng kahon, namutla ang kanyang mukha at nanghina ang kanyang mga tuhod kaya kinailangan niyang humawak sa pader. "Nakikilala mo ba ang mga ito?" Tumango si Jose nang walang imik habang nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. "Oo po, sa asawa ko po yan, kay Maria." Nakilala niya ang mga damit na binili niya para sa kanyang asawa, ang mga damit na madalas ireklamo ni Maria na misteryosong nawawala. Ang karumaldumal na ebidensya ay natagpuan na. Hindi lang nito kinumpirma ang testimonya ng kapitbahay, kundi inilantad din nito ang malisyosong pagkatao ni Mang Lito. Hindi lang siya may pagnanasa, isa siyang magnanakaw at may baluktot na pag-iisip, isang taong matagal ng palihim na gumagawa ng kanyang mga kabuktutan. Ang mga mata ng lahat ay napako kay Mang Lito. Sa puntong ito, hindi na niya napanatili ang kanyang kahinahunan. Napayukom siya sa upuan, nakayuko, at nanginginig ang buong katawan. Alam niyang ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang buhay ay nabunyag na. Ang paghahalughog ay nagpatuloy ng mas mabilis. Ngayong may ebidensya na sa motibo, ang pinakamahalaga ay mahanap ang bangkay ng biktima. Hinalukay ng mga pulis ang buong hardin sa likod bahay. Sinira ang mga taniman ng gulay, sinuri ang bawat puno. Gumamit sila ng metal detector sa pag-asang may mahanap na sandata o personal na gamit ng biktima na ibinaon. Ngunit ilang oras ang lumipas, puro lupa at ugat lang ang kanilang natagpuan. Ang bangkay ni Maria ay tila naglaho na lang sa mundo. Walang iniwang bakas. Ang pagkabigo ay nagsimulang bumalot sa kanila. Ang mga investigador ay pagod na at ang araw ay mataas na, matindi na ang sikat. Si Major Santos ay nakatayo sa gitna ng paggawaan, pinagpapawisan. Tiningnan niya ang paligid, ang mga kumikinang na kutsilyo sa pader, ang malaking mesa na gawa sa stainless steel na may mga tuyong mantsa ng dugo ng baboy. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalawang malalaking industrial freezer na patuloy na umuugong. Isang nakakabaliw na teorya, isang kaisipang sobrang kakilakilabot na walang sinuman ang nangahas isipin ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Lito ay isang matadero. May kasanayan siya, may mga gamit, may sarili siyang pagawaan, at may mga freezer siya para itago ang produkto. Kung pinatay niya ang isang tao at gusto niyang itago ang bangkay sa pinakaperpektong paraan, sa paraang hindi ito matatagpuan ni Numan. Naramdaman ni Major Santos ang isang malamig na agos sa kanyang likod, sa kabila ng init ng panahon. Lumingon siya sa kanyang deputy. Ang boses ay garalgal dahil sa isang utos na kahit siya ay kinilabutan ng sabihin, "Isil ninyo ngayon din ang lahat ng laman na imbutido sa dalawang freezer na yan. Lahat. Walang ititira kahit 1 kilo. I-package ng maayos. Lagyan ng ebidensya code. Ipapadala natin lahat yan sa crime lab ngayon din." Huminto siya. Tinitigan ang kanyang kasama sa mata. "Hihilingin ko ang DNA analysis." Ang utos ni Major Dante Santos ay parang isang kulog na yumanig sa buong lugar na nagpakilabot.
kahit sa mga pinakabeteranong pulis na sanay na sa mga karumal-dumal na eksena. DNA analysis sa embutido. Ang teoryang iyon ay masyadong mabangis, masyadong malupit. Lumalagpas ito sa lahat ng limitasyon ng krimen na kayang isipin ng isang tao. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ng kanilang hepe at ang malamig na lohika na nag-uugnay sa isang malisyosong matadero at sa 2 freezer na puno ng produkto, alam nilang iyon na marahil ang tanging katotohanan. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang lahat ng embutido na tinatayang aabot sa mahigit 100 kilo ay maingat na inilabas mula sa 2 freezer. Ang mga ito ay matitigas pa na parang bato, nakabalot sa malinis na aluminum foil at plastic na walang ipinagkaiba sa mga masasarap na produktong ibinebenta sa palengke araw-araw. Ngunit ngayon, sa mata ng mga investigador, hindi na ito pagkain. Ang mga ito ay tahimik at malamig na mga ebidensya na maaaring naglalaman ng nakakakilabot na sikreto tungkol sa sinapit ni Maria Reyes. Bawat isang rolyo ng embutido ay inilagay sa hiwalay na ebidensya bag, maingat na nilagyan ng numero. Si Jose Reyes ay nakatayo sa isang sulok, saksi sa buong proseso. Hindi na siya makaiyak. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon. Tinitingnan niya ang mga rolyo ng embutido. Pagkaing marahil ay kinain na nila ng kanyang anak sa kanilang mga hapunan. At isang nakasusuklam na pakiramdam ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay napalitan na ngayon ng isang sukdulang pangingilabot. Isang katotohanan na, kung mapatunayan, ay mag-iiwan ng isang pilat na hinding-hindi na maghihilom sa kanyang kaluluwa. Nang hapong iyon, isang espesyal na sasakyan mula sa PNP Crime Laboratory ang ipinadala mula sa Camp Crame. Ang lahat ng ebidensya ay inilagay sa mga cooler na may yelo at mabilis na ibinyahe patungo sa Forensic Center. Kasama sa ipinadala ay isang sample ng buhok ni Maria na nakuha ng mga investigador mula sa kanyang suklay sa silid. Para magamit bilang basehan sa DNA comparison, ang mga sumunod na araw ang naging pinakamahaba at pinakamabigat para sa San Miguel Police Investigation Unit. Halos sa istasyon na sila kumakain at natutulog, ninenerbiyos na naghihintay sa resulta. Alam ni Major Santos na ito ang huling barahan ng kanilang kaso. Kung ang resulta ng DNA ay negatibo, babagsak ang lahat ng kanilang teorya. Si Mang Lito ay palalayain dahil sa kakulangan ng ebidensya at ang kaso ay muling mapupunta sa isang dead end. Ang salarin ay makakalaya at ang katotohanan sa sinapit ni Maria ay maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Habang naghihintay, hindi tumigil sa pagtatrabaho ang ibang mga team. Isang grupo ang bumalik sa bahay. Sa pagkakataong ito, nag-focus sila sa banyo. At tulad ng ikinuwento ng kapitbahay, natagpuan nila ito. Isang maliit na butas. Sinlaki lang ng dulo ng stick ng barbecue, ang maingat na ginawa sa pader na naghahati sa banyo at sa silid ni Mang Lito. Mula sa posisyong ito, maaaring silipin ng sino man sa loob ang lahat ng kilos sa banyo nang hindi napapansin. Ang ebidensya ng malisyosong gawain ni Mang Lito ay lalo pang tumibay. 3 araw ang lumipas sa matinding tensyon. Sa hapon ng 3 araw, tumunog ang telepono sa opisina ni Major Santos. Numero ito ng hepe ng PNP Crime Laboratory. Huminga ng malalim si Major Santos. Pilit na pinapakalma ang sarili habang sinasagot ang tawag. Sa kabilang linya, ang boses ng hepe ay maikli at formal. Ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ni Major Santos. Major Santos, mayroon na kaming paunang resulta. Sa 30 sample ng embutido na ipinadala ninyo, nagsagawa kami ng random DNA analysis sa 10 sample. Huminto sandali ang boses. Ang resulta ay nagpapakita na lahat ng 10 sample ay naglalaman ng pinaghalong DNA, DNA ng baboy at DNA ng tao. Napapikit si Major Santos. Heto na.
Ang pinakakakilakilabot na katotohanan ay nakumpirma na. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Ang human DNA profile po, sir, kumusta? Ang human DNA profile na nakuha mula sa mga sample, huminto muli ng 1 segundo ang hepe. Tila nagpipigil ng sariling emosyon, ay 100%, 100% tugma sa DNA profile na nakuha mula sa hair sample ng biktimang si Maria Reyes. Ibinaba ang telepono. Si Major Santos ay napaupo, mahigpit pa rin ang hawak sa telepono. Inaasahan na niya ang resulta, ngunit nang marinig niya ito nang may katiyakan mula sa pinakamataas na awtoridad sa forensics, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng pagkabigla at matinding galit. Ang krimen ay napatunayan na ng siyensya. Isang krimen na hindi makatao. Isang krimen na yumurak sa lahat ng pamantayan ng moralidad at batas. Ang biktima ay hindi lang pinaslang. Ang kanyang katawan ay giniling at hinalo sa karne ng baboy ng sarili niyang biyenan. Ginawang isang pagkain na maaaring naibenta na kung saan-saan at nakarating sa hapagkainan ng maraming inosenteng pamilya. Ang galit ay mabilis na naging aksyon. Biglang tumayo si Mayor Santos. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bakal. Lahat ng unit, magtipon! Ihanda ang warrant para sa agarang pag-aresto sa suspek na si Lito Reyes. Agad na inaprubahan ng piskalya ang arrest warrant. Isang espesyal na team, binubuo ng mga pinakamahuhusay na investigador at mga puwersa ng pulisya, ang mabilis na umalis. Sa pagkakataong ito, hindi sila pupunta para mag-imbestiga ng tahimik, kundi para ipatupad ang batas. Nang huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng pwesto ng karinderiya at karnehan ni Mang Lito sa palengke, nagtitinda pa rin siya na parang walang nangyari. Hawak pa niya ang matalim na kutsilyo, mabilis na hinihiwa ang karne at tinitimbang para sa isang customer. Marahil, inakala niyang ang kanyang perpektong krimen ay hindi kailanman mabubunyag. Kinalkulan niya ang lahat, nilinis ang lahat ng bakas, at bumuo ng isang perpektong palabas. Hindi niya inaasahan na mahahanap ng siyensya ang kanyang krimen mula mismo sa mga embutido na kanyang ginawa. Nang pumasok si Mayor Santos at ang kanyang mga tauhan, nawala ang ngiti sa labi ni Lito. Nakita niya ang malamig at matalas na tingin ng hepe. Nakita niya ang kumikinang na posas sa kamay ng isang pulis. Natigilan siya. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa sangkalan. Lumikha ng isang matunog na kalabog. Lito Reyes, arestado ka sa salang pagpatay. Malakas at malinaw na pagbasa ni Mayor Santos sa kanyang mga karapatan. Ang mukha ng matadero ay nagbago ng kulay at isang sukdulang pagkasindak ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano nila nalaman. Imposibleng matuklasan ang kanyang krimen. Hindi siya nanlaban. Nakatayo lang siya roon. Nanginginig ang buong katawan. Habang nilalapitan siya ng mga pulis, pinipilipit ang kanyang mga kamay sa likod at isinusuot ang malamig na posas. Nagkagulo ang buong palengke. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Mang Lito na mabait at masipag, paanong naging isang mamamatay tao? Ngunit nang makita nila ang kanyang tulala at takot na mukha, alam nilang ito ay totoo. Sa interrogation room ng San Miguel Police Station, si Lito Reyes ay matigas pa rin sa simula. Itinatanggi ang lahat. Sumisigaw siya, nagiiyak, at sinasabing nagkamali lang ang mga pulis sa pagdakip sa kanya. Ipinipilit pa rin niya ang kwentong tumakas, ang kanyang manugang. Hindi nakipagtalo si Major Santos. Tahimik lang niyang inilapag sa mesa ang isang folder. Ang nasa ibabaw ay ang opisyal na resulta ng forensic examination mula sa PNP Crime Laboratory, kung saan nakabold at may salungguhit ang konklusyon. Natagpuan ang DNA ng biktimang si Maria Reyes sa mga samplang embutido na nakuha mula sa tahanan ng suspek na si Lito Reyes. Nang mabasa ni Lito ang mga salitang yon, ang lahat ng kanyang katatagan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon.
Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa papel, hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano, sa anong paraan nila nagawa iyon. Akala niya ay naitago na niya ang bangkay sa pinakaperpektong paraan. Ginawa itong isang bagay na hindi na makikilala ni Newman. Hindi niya akalain na sa bawat hibla ng karne, sa bawat selula, naroon pa rin ang ebidensyang sumisigaw sa kanyang krimen. At pagkatapos, yumuko siya sa mesa at humagulgol. Isang hagulgol na parang sa isang hayop. Isang pag-amin sa isang mapait na pagkatalo. Ang pader ng katahimikan ay tuluyan ng gumuho. Ang huling depensa na binuo ng kasinungalingan at katigasan ng ulo ay ganap na nadurog sa bigat ng hindi maikakailang katibayan ng siyensya. Si Lito Reyes, ang mataderong may puso ng demonyo, ay wala nang matatakbuhan pa. Nagsimula siyang magsalita at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagbubunyag ng mas malalim na antas ng kanyang kabuktutan at kalupitan, na kahit ang mga pinakabeteranong investigador ay nasuklam hanggang sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Inamin niya na mayroon siyang malisyosong pagnanasa sa kanyang manugang na si Maria mula pa noong unang araw itong tumira sa kanila. Ang ganda at kabaitan ni Maria ay gumising sa hayop na matagal nang natutulog sa kanyang pagkatao. Naging obsessed siya rito. Ang obsesyong iyon ay lumaki at naging mga karumal-dumal na gawain. Inamin niyang siya mismo ang gumawa ng butas sa pader ng banyo para manilip araw-araw. Hindi pa nasiyahan, sinimulan niyang nakawin ang mga damit panloob nito, itinatago sa kanyang silid na parang isang tropeyo, at gabi-gabi ay tinititigan ng may masamang kasiyahan. Ang kasukdulan ng krimen ay nangyari sa gabing iyon. Sinamantala niya ang pag-alis ng kanyang anak na si Jose. Alam niyang iyon na ang kanyang pagkakataon. Matapos makitang patay na ang ilaw sa silid ng kanyang manugang, dahan-dahan siyang pumasok na may intensyong pagsamantalahan ang babaeng matagal na niyang pinagnanasahan. Ngunit si Maria, kahit na mabait, ay isang babaeng may dangal. Sa kabila ng biglaang pag-atake, hindi siya natakot at buong tapang na nanlaban. Kinamot niya ito, kinagat, at sumigaw ng malakas. Sinusubukang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ang sigaw na yon ang naging hatol ng kamatayan para sa kanya. Sa gitna ng matinding takot na mabubunyag ang kanyang krimen, ang likas na kabangisan sa pagkatao ni Lito ay lumabas. Ginamit niya ang kanyang magaspang na mga kamay, ang mga kamay na kumitil sa buhay ng hindi mabilang na baboy, para sakalin ng mahigpit ang leeg ng kanyang mahinang manugang. Patuloy niya itong sinakal hanggang sa lumambot ang katawan nito. Tumigil ang mga sigaw at tuluyang naglaho ang liwanag sa mga mata nito. Matapos ang krimen, ang kanyang pagkasindak ay mabilis na napalitan ng malamig na kalkulasyon ng isang mamamatay tao. Kailangan niyang itago ang bangkay. At sa kanyang isip, isang perpekto ngunit demonyong plano ang nabuo. Isang plano na tanging isang mataderong na wala na ng kaluluwa ang makakaisip at makakagawa. Dinala niya ang bangkay ni Maria sa kanyang katayan, ang lugar kung saan siya ang hari, ang tiranong may hawak ng matatalim na kutsilyo. Gamit ang kanyang kasanayan bilang matadero sa loob ng ilang dekada, mabilis niyang pinagpiraso ang bangkay. Kalmado niyang ikinuwento na kinuha niya ang lahat ng laman at lamang loob. Inilagay sa malaking meat grinder, kiniling ng pino, at hinalo sa karne ng baboy at mga pampalasa, ayon sa kanilang secret family recipe ng embutido. Ang buong espesyal na produktong iyon ay maingat niyang binalot. Inilagay sa 2 freezer para itago at handa ng ibenta na parang ordinaryong produkto. Para naman sa mga buto, inilagay niya ito sa isang bone crusher at dinurog hanggang maging pulbos. Ang pulbos na yon ay dinala niya sa kulungan ng baboy sa likod bahay at inihalo sa pagkain ng mga alaga niyang baboy. Naniniwala siyang iyon ang pinakaperpektong paraan ng pagtatago.
Ginawa niyang bahagi ng kanyang negosyo ang bangkay ng biktima, ginawa niya itong pagkain na ibinebenta at ipinapakain sa mga hayop. Binura niya ang pagkatao ni Maria sa pinakakakilakilabot na paraan. Ang pagtatapat ni Lito Reyes ang opisyal na nagsara sa investigasyon, ngunit nagbukas ito ng isang trahedyang walang katapusan para sa mga naiwan. Si Jose Reyes ay bumagsak sa sahig ng istasyon ng pulis nang malaman ang buong katotohanan. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay dumubli at naging isang di mailarawang pangingilabot at kahihiyan. Hindi lang niya nawala ang kanyang minamahal na asawa. Kinailangan niyang harapin ang katotohanang ang sarili niyang ama, ang demonyong may gawa ng lahat. Ang kanilang pamilya ay nadurog at naging abo sa isang gabi lang. Ilang buwan ang lumipas, ang Regional Trial Court ay naglunsad ng paglilitis laban kay Lito Reyes. Ang kaso ay gumimbal sa buong bansa at naging sentro ng atensyon ng media. Sa loob ng korte, si Lito Reyes ay anino na lang ng kanyang sarili, isang kriminal na naghihintay ng hatol. Binasa ang sakdal at bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa budhi ng lahat ng naroroon. Nang muling isalaysay ang kanyang krimen, isang matinding galit ang bumalot sa buong korte. Matapos ang deliberasyon, inilabas ng korte ang pinal na hatol. Sa isang matigas na boses, ipinahayag ng hukom. Ang ginawa ng akusadong si Lito Reyes ay isang gawain ng isang halimaw. Labag sa lahat ng pamantayan ng moralidad, batas, at pagkatao. Hindi lang niya kinitil ang buhay ng biktima, kundi nilapastangan din niya ang kanyang bangkay sa pinakakasuklam-suklam na paraan. Ang krimen ng akusado ay hindi mapapatawad at kailangang alisin ng tuluyan sa lipunan. Ang korte ay naghahatol sa akusadong si Lito Reyes ng reclusion perpetua para sa mga krimen na murder at attempted rape na walang posibilidad ng parol. Ang hatol ay sinalubong ng pagsang-ayon ng lahat, ngunit hindi nito kayang pawiin ang sakit. Nagtapos ang kaso, ngunit nag-iwan ito ng isang wasak na pamilya. Walang buong katawan na maililibing. Sa gitna ng matinding pagdurusa, bumili si Jose ng isang maliit na kabaong. Inilagay niya roon ang lahat ng embutido na isinauli ng mga investigador. At binigyan niya ang kanyang asawa ng isang hindi kumpletong libing. Iyon na lang ang tanging paraan para maihatid niya sa huling hantungan ang babaeng kanyang minahal. Matapos ang pinakakakaiba at pinakamalungkot na libing sa kasaysayan ng kanilang barangay. Ipinagbili ni Jose ang kanilang bahay, dinala ang kanyang anak, at umalis sila sa kanilang bayan para magsimula ng bagong buhay, sinusubukang takasan ng multo ng nakaraan. Ang kanilang anak ay lalaki nang walang ina, at habang buhay niyang dadalhin ang bangungot na ang sarili niyang lolo ang may gawa ng kanilang trahedya. Ang kaso ng embutidong tao ay mananatiling isang madilim na mantsa sa kasaysayan ng Barangay San Jose. Isang nakakakilabot na paalala sa kung gaano kasama ang kayang gawin ng isang tao. At isang babala na minsan, ang demonyo ay hindi nasa malayo. Maaaring nagtatago lang ito sa likod ng ngiti ng mga taong kilala natin.